Isang mapagpalang umaga mga katoto, sabay-sabay po nating isigaw, every gising is a blessing para sa ating lahat. Ako po si Father Toto ng Mary Hope of Jesus Parish ng Mayapa, Calamba, Laguna. Ngayong araw na ito sa ating unang pagbasa, chapter 2 ng Letter of St. Paul to the Galatians. Nakaraan po sabi ko sa inyo na si St. Paul laging pinapangaralan, pinagsasabihan. Medyo napipikon-pikon na nga po si St. Paul dito sa mga Kristiyano sa Galacia. At talagang clear sa kanya kung anong intention niya, kung bakit niya kinokorek ang mga tao. Pero hindi lang po yung mga ordinaryong tao ang kinokorek ni St. Paul. May kinorek din po siya. Makikita natin sa bandang hulihan ng ating unang pagbasa ngayon na hindi po ordinaryong tao, mataas marahil dahil siya ang leader nila. Siguro alam nyo na, no? Sinong kinokorek ni St. Paul? Napagsabihan ni St. Paul? Si San Pedro. Si Peter. Kinorek din po ni San Pablo. Alam nyo mga katoto, maganda rin bigyan ng reflection, ng pagninilay, yung paano tayo magpo-correct ng ating mga leaders. Kasi alam naman natin ang katotohanan na hindi ho sila perfect. Marahil, obligasyon natin yan bilang mga Kristiyano ang mag-correct ng ating mga pinuno. Sa lipunan man, simbahan, paaralan, opisina, na pwede nating i-correct sa mga Kristiyanong pamamaraan ang ating mga leaders. Instead na sila ay siraan lang sa likod nila, libakin, kausapin natin at sabihin natin ang ating mga corrections sa kanila. At the end, itong mga leaders na ito, pag na-correct natin, tayong lahat ang magwawagi.